Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 3 buwan, 6 na buwan po yung ating pong pangako, pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit niyo po yung reward system na binabanggit niyo po yung 3 milyon para po dun sa eradication ng drug lords. At meron din po kayo nabanggit doon sa 2 milyon naman po para po dun sa mga durugista. At meron din po kayong binanggit doon na second echelon na almost 1 million. Ito po ba ay totoo, Mr. President? Correct. I was fighting a drug war. Doon sa mga manufacturers, sinasabi ko talaga patayin ninyo. Patayin ninyo. Huwag na ninyong, basta maabot na ninyo dyan sa factory na nagluluto ng shabu, patayin ninyo. Yan ang utos ko. And I assume full responsibility for it. Okay, Mr. President. Yung mga nasa labas na naglakad, na nahuli, hindi yun. But yung actual nasa factory, sabi ko, ubusin nyo lahat. Lalo na yung mga aliens. And this happened in my city and in other cities in the Philippines. And you take full responsibility for this, Mr. President. I will go to prison for that, Mr. Sir. At yun po ay in terms of policy, yun po yung inyong sinasabi. Ito po yung polisiya ng ating gobyerno, and that's the reason why ito po yung inyong pinaninindigan. Correct, Mr. President? Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to protect my country. But is the long and short of it, kung anong tanong man ninyo. Mr. Chairman, recently lang po, si PNP Chief Marbil ay meron po siyang interview dito po sa today. Magandang umaga po. Mr. Chairman, Mr. President, sa inyo pong campaign promise, nasabi na po natin na 3 buwan, 6 na buwan po yung ating pong pangako, pero umabot po ito ng 6 na taon. At dito po sa 6 na taon na to ay naganap ito pong mga allegation of the extrajudicial killing. Sa isang press con po na napanood ko po ay nabanggit niyo po yung reward system na binabanggit niyo po yung 3 milyon para po dun sa eradication ng drug lords. At meron din po kayo nabanggit doon sa 2 milyon naman po para po dun sa mga durugista. At meron din po kayong binanggit doon na second echelon na almost 1 million. Ito po ba ay totoo, Mr. President? Correct. I was fighting a drug war. Doon sa mga manufacturers, sinasabi ko talaga patayin ninyo. Patayin ninyo. Huwag na ninyong, basta maabot na ninyo dyan sa factory na nagluluto ng shabu, patayin ninyo. Yan ang utos ko. And I assume full responsibility for it. Okay, Mr. President. Yung mga nasa labas na naglakad, na nahuli, hindi yun. But yung actual nasa factory, sabi ko, ubusin nyo lahat. Lalo na yung mga aliens. And this happened in my city and in other cities in the Philippines. And you take full responsibility for this, Mr. President. I will go to prison for that, Mr. Sir. At yun po ay in terms of policy, yun po yung inyong sinasabi. Ito po yung polisiya ng ating gobyerno, and that's the reason why ito po yung inyong pinaninindigan. Correct, Mr. President? Isahin ko na lang, and I will not repeat it. I did it as a matter of principle to
to protect my country. That is the long and short of it. Kung anong tanong man ninyo. Mr. Chairman, recently lang po, si PNP Chief Marbil ay meron po siyang interview dito po sa 16. And De Lima called mother of all drug lords. Nakasulat po to at binabanggit po. Naniniwala po ba kayo that si Secretary De Lima ang mother of all drug lords? Who said it, sir? According sa report ay mga tao po natin sa Malacanang ay Sino, si sir? Director Ruel Lasala and Reynaldo Esmeralda, former NBI officer in charge ng Department of I Justice. would like to congratulate them for making this statement. Secretary De Lima, would you agree with the statement of the former president that you are the mother of all drug lords? Absolutely false. That is a fictitious, bogus allegation against me. And then they filed cases against me. Kinasuhan po ako nila ng mga kaso tungkol sa droga. Initially, consummated illegal drug trading. Inamend nila into conspiracy to commit illegal trading. 30 kaso yung sinampa sa akin. Absuelto na po ako dun sa 3 dahil wala po akong kinalaman sa illegal drugs. Kasama lang ho yan sa naging propaganda nila. Kasama lang ho yan dun sa mga para meron silang isang figure, a prominent figure, at si Senador De Lima ho yun noon, noong 2016, na doon ang magiging atensyon ng bansa, atensyon ng mundo, na itong babaeng ito ay the mother of all drug lords, the beloved drug trade queen. Ano pong nangyari dun sa mga nag-akusa sa akin, yung mga beloved convicts, mga nung una, yun ang mga sabi nila, kung ano-ano mga sinabi nila na nag-raise funds ako. Pero kinalaunan, binabawi ho nila yung kanilang mga akusasyon against me. I was cleared of all 3 drug cases. I underwent the whole process. Dumaan po ako sa buong proseso kahit mahirap, masakit para sa akin. Kinulong ako ng almost 7 years na hindi na po nila yan mababalikan dahil sa pagkagalit nung pinaka-mastermind nung pag-persecute sa akin na inimplement nung kanyang Secretary of Justice, si Vitaliano Aguirre. At meron pang mga ibang handlers na siyang mga kumausap dun sa mga nagtestigo against me. So that is absolutely false. That is a slanderous accusation against me. Thank you po. Mr. Chairman, Mr. President, meron po ako nabasa na news sa